Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 18 part 2 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, maagang dumating si Alma sa tinutuluyan ni Noel at masiglang sinabi na nandito siya para sunduin ito. Si Noel, na may tuwalya pa sa ulo, ay binati siya at inimbitahan na pumasok. Habang tinitingnan ni Alma ang paligid, napansin niyang maganda ang kwarto ni Noel at sinabing sana doon din siya nakatira. Pinaliwanag ni Noel na puno na ang inn kaya wala siyang magagawa. Tinatanong niya si Alma kung kumusta naman ang kanyang tinutuluyan sa ibang inn at inamin ni Alma na kahit hindi kasing ganda ng kwarto ni Noel, komportable pa rin ito. Medyo nagtataka si Noel sa maagang pagdating ni Alma, binanggit niya na hindi pa man 10 AM at sarado pa ang mga tindahan. Ngunit sa halip, biniro ni Alma na masaya lang si Noel na makita niya ang ate niya ng maaga. Sa kanyang tuwid na pagsagot, tinapos ni Noel ang biro ni Alma. Sinasabing hindi siya, ate niya at dapat sana sumama na lang siya sa training kung maaga siyang nagising. Agad na tumanggi si Alma, sinasabing hindi niya kayang gumising ng alas 5 ng umaga. Likas na praktikal, binalaan ni Noel si Alma na kapag bigla siyang tumigil sa pag-ehersisyo, mabilis siyang tataba. Ngunit walang pakialam si Alma, at tumawa lang ito, sinasabing ang mga dalaga na tulad niya ay mayroong espesyal na dalagang combustion engine, kaya hindi sila tataba. Nainip si Alma at humiling kay Noel na aliwin siya sa pamamagitan ng isang kwento. Naiinis, sinabi ni Noel na tigilan siya nito at ibinato kay Alma ang isang kwaderno para may mabasa siya. Binuksan ito ni Alma at nagulat nang makitang ito ay isang detalyadong talaan ng mga laban ni Noel mula sa pagkakatatag ng kanilang grupo, ang Blue Band, hanggang sa kanilang pinakahuling laban sa mga bandido. Humanga si Alma sa pagiging masinop ng talaan, ngunit pabirong nagreklamo dahil wala umanong love scenes sa pagitan nila ni Noel. Mariing itinanggi ni Noel na may nangyaring ganoon at binalaan si Alma na huwag magdadagdag ng kahit ano sa talaan ng walang pahintulot, ipinaalala ang magiging parusa kapag ginawa niya yon. Sa kabila ng kanyang unang interes, agad na naiinip si Alma sa pagbabasa, na hindi man lang tumagal ng 10 minuto bago isinantabi ang kwaderno. Nang tinanong ni Noel kung bakit agad siyang nagsawa, mabilis na sinabi ni Alma na imahinasyon lang iyon ni Noel. Pagkatapos, ngumingiti si Alma at nagsabi na may hihilingin siya kay Noel. Dahil sa takot sa kapilyahan ni Alma, sinabi ni Noel na makikinig siya, ngunit binigyang diin na piliin nito ng maayos ang mga salita. Walang pag-aalinlangan, matapang na tinanong ni Alma kung pwede ba siyang humawak sa katawan ni Noel. Nagulat si Noel, sumigaw ito at sinabing hindi ba't iyon ang dapat niyang iwasang sabihin. Ngunit walang pakialam si Alma at sinabing hahawakan na niya si Noel. Kaya't nagpanik si Noel at sinubukang pigilan siya. Nag-agawan sila at sa huli, naitulak ni Alma si Noel at napadagan sa kanya. Hindi makapaniwala si Noel sa lakas ni Alma, tinawag pa itong parang bato. Patuloy sa panunukso si Alma, natutuwa sa nakikitang pagkataranta ni Noel at nagbantang hahalikan siya. Sa takot, pilit na pinipigilan ni Noel, ngunit hindi siya pinapansin ni Alma at patuloy na lumalapit. Bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang pumasok ang kasambahay ni Noel na si Mary, gulat na gulat sa eksena. Agad na humingi ng tulong si Noel, pero mas nabigla si Mary sa akalang hahalikan ni Noel ang isang babae. Kahit pa sinasabi ni Noel na si Alma ang nagpupumilit, tumanggi si Mary na tumulong, sinasabing dapat mga lalaki ang hinahalikan ni Noel, dahil ang mga gwapong lalaki ay dapat humahalik sa kapwa gwapo. Umalis si Mary nang walang ginagawa at tinawag si Noel na traidor. Pagkaalis ni Mary, natawa si Alma at tinanong si Noel kung anong klaseng nilalang si Mary. Sa wakas, nakahanap ng pagkakataon si Noel na makawala at inupakan si Alma, naiinis sa lahat ng kalokohan. Naiinis si Noel at napatanong sa sarili kung bakit ba ang mga babaeng nasa paligid niya ay tila mga kakaiba at hindi normal. Halatang pagod na sa mga kapilyahan ni Alma at sa kakaibang pag-isip ni Mary, at dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 18 Part 2 ng Most Notorious Talker.
Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.